We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet, but life pulled us apart. Hey, what's up? It's me, Beamer Martin, and welcome back to another content na naman. Panibagong video na naman ang gagawin natin about Masinjoy Plus at Gerd. So, ang video ito, ngayon guys, ang content natin ngayon is para sa lalamunan. Alright. So, maraming nagsasuffer ngayon guys about sa para sa lalamunan dulot ng acid reflux at Gerd. Panoorin nyo ang video ito guys, kasi ang video ito ay magbibigay sa inyo ng mga konting kaalaman, ano yung dapat gagawin nyo, at saka yung mga do's and don't na pwede nyong i-apply para mawala yung acid, yung bara sa lalamunan nyo. So, konting kwento lang. Way back, a year ago guys, nagsasuffer talaga ako ng bara sa lalamunan. Ang dami kong ginawang content guys na about sa bara sa lalamunan guys. And then, if you want to visit that video, you can visit po kasi naka-public naman yun. And then ngayon guys, i-share ko sa inyo kung ano yung dapat yung gagawin sa mga hindi pa nakakita sa video nagawa ko before. Ngayon, pag-usapan natin yung bara sa lalamunan. So ano nga ba yung mga symptoms ng bara sa lalamunan? Based lang po ito sa na-experience ko. So ang symptoms na na-experience ko, kung mayroon ka nito, is yung parang dighay ka ng dighay. Once hindi ka makapagdighay guys, yung feeling mo may nakastack dito na parang bara. Totoo yan. Parang bala dito guys. At saka kapag nakadighay ako, mawawala naman siya. At saka minsan maasim po. Pag mag-burp ako, sobrang asim talaga ng lalamunan ko. Kaya ang ginawa ko, uminom ako kaagad ng tubig po para ma-dilute yung acid na nasa lalamunan ko. Symptoms 3 na na-experience ko is yung pananakit dito sa chest, sa gitna ng chest ko. Sumakit talaga yan dyan kapag susumpungin ako ng acid reflux ko. Tsaka minsan para akong sinasakal every time na susumpungin talaga ako ng GERD ko or acid reflux before. Pero ngayon guys, good to know, and by God's grace, gumaling na po ako at saka fully healed. And then ngayon guys, tumaba talaga ako. As you can see sa mga past video ko, mga previous video ko, sobrang payat ko talaga doon. So ngayon guys, i-share ko talaga sa inyo kung ano yung dapat nyo gawin para mawala yung bara sa lalamunan na na-experience nyo ngayon. So unang-una nyo gawin guys, every morning talaga, yun yung mga ina-advise ko sa inyo na every morning, inom talaga kayo ng warm water, kundi tubig lang kung ayaw nyo ng warm water. Kasi papayat talaga kayo sa warm water. Totoo yun, yung metabolism nyo, mas parang mas mabilis yung metabolism nyo because of the warm water that you intake every morning po. So kung gusto nyo pumayat at saka mataba kayo ngayon, you can drink naman po warm water po. Ayaw nyo po masyadong payat na just water lang po. And then saka pag inom ng tubig po every morning, dapat dahan-dahan lang, hindi yung biglaan isang baso, like parang 3 lunok lang. Next one guys, kapag sumpungin kayo ng bara sa lalamunan nyo, obserbaran nyo lang guys kung ano yung kinakain nyo before, ba't kayo na-trigger kaagad sa bara sa lalamunan. Kasi ako that time, ang ginagawa ko kasi, na-trigger yung acid reflux ko or yung bara sa lalamunan ko dahil sa maanghang na pagkain, like yung may chili, ganun, yung may mga maanghang talaga na seasoning na hinalo doon. At saka guys, na-trigger talaga ako sa tinapa. Kaya yung that time na yun, pagkain ko ng tinapa, yung sardines po, sa amin, tinapa kasi yun, pero sa ano talaga, is sardinas po, yan. So yung sardinas kasi po, kumakain lang ako, medyo slight lang, hindi madami. Then mayang-maya, burp ako ng burp, at parang may lump in the throat na ako, yung parang para sa lalamunan ko na. So ako, pag-isip-isip ko, kasi dati, hindi na bumalik yung bara sa lalamunan. Pero nung nagkain ako ng sardinas, biglang bumalik yung bara sa lalamunan ko. Pero, ang ginagawa ko lang, inom talaga ako ng tubig. At saka guys, be wise talaga kayo sa pag-inom ng water. Like, pagpili ng tubig. Maraming klase ang tubig guys. Hindi lang isa. May alkaline at saka may acidic. May acidic na tubig. So, ang pipiliin nyo po yung alkaline water dapat. Yung iinumin nyo. So, yung mga alkaline water guys, number 1 po talaga yung Nature Spring na color red. Kaya yung bibilhin nyo guys, or bilhin nyo yung color red na Nature Spring. Tsaka yung
Summit po na tubig. Kasi maganda po talaga yan sa may acid reflux. Like good for the stomach natin yung tubig na ganun. Huwag nyo bilhin yung mga acidic like Nature Spring na color blue or mga distilled. Pero okay naman guys kung gusto nyo uminom talaga. Kasi ako na obserbaran ko, mas maganda yung mga alkaline water talaga sa akin guys. So, next one is, yung mga symptoms ko din po sa bara sa lalamunan ko is, parang may mainit na pumunta sa lalamunan ko. Sobrang init talaga dito ko guys. Akala ko may sakit ako sa puso. Tsaka maraming may tumutusok-tusok dito. So, yun, napag-isipan ko kung ano talaga guys. Yun pala, dulot pala siya ng acid. Dulot pala siya ng acid guys. Kasi, minsan, parang mafe-feel natin na parang may sakit dito banda sa chest natin. Yung isang ganun lang natin, malaman natin na dito banda. Ibig sabihin po niyan, acid po yan. Pero kapag kasi guys, hindi nyo mafe-feel yung sakit dito, parang may masakit talaga na hindi nyo maintindihan, parang may elepante na kahiga dito sa ano nyo, hindi na po yan siya normal. Kaya yun yung bara sa lalamunan guys. Ang ginagawa ko talaga, more on tubig talaga ako guys. Water talaga. Iwasan muna yung mga bawal, like mga soft drink. Pero ngayon guys, umiinom na talaga ako ng soft drinks. Pero hindi naman masyado. Pero guys, actually, uminom talaga ako everyday ng soft drinks ngayon. Pero okay naman, hindi na na-trigger yung acid reflux ko. As long as may kain talaga ako bago ako uminom ng soft drinks. At saka guys, yung bara din sa lalamunan ko guys, ang dami kong na-experience that time. Akala ko mamamatay na ako, something, may nalulok ako, pero yun pala, dulot lang pala siya ng acid reflux. Kasi na-obserbaran ko, every time na magdigay ako, mawala siya. So, ibig sabihin, yung acid talaga na nakabara dito. And then, the second one guys, ang kailangan nyo lang talaga is more on alkaline na gulay kayo, like alugbate at yan yung maganda guys. Okra at alugbate kasi parang may antacid yan sila guys. At saka good for acid reflux po yan sa atin, may acid reflux agad. Kasi actually yung nakakapagpagaling din sa akin yung alugbate guys, kasi ginawa ko yan sa araw-araw. Hinalo ko sa pagkain ko, sa ulam ko, and then parang unti-unting nawawala yung bara sa lalamunan ko, hindi ko na na-feel. Kaya ngayon guys, hindi ko na na-feel yung bara sa lalamunan ko dahil din sa alugbate po. Kaya kung gusto nyo mag-try yung alugbate at saka okra, gawin nyo po siya na isahog sa mga ulam nyo or boiled lang siya. Guys, I swear, totoo po talaga ng alugbate nakakatulong din sa atin sa may acid reflux at GERD. At saka sa bara sa lalamunan guys, ang daming naka-experience na ngayon. Kaya number one talaga na iwasan nyo yung maanghang na pagkain guys. Tulad ng mga may sili, ganun. May siling labuyo, mga maanghang, iwasan nyo po muna yun guys. Tsaka sa mga mantika, kung sobrang lalapat talaga ng acid ninyo, iwasan nyo talaga yan guys. Kasi parang matrigger siya, tsaka kung acid reflux pa lang yan, mag-lead siya into GERD. Kaya isip-isip po kayo kung gusto nyo gumaling kaagad na hindi na maabutan ng more years. Kasi ang dami kong mga nakilala na over years na daw yung acid reflux nila. Kaya kung gusto nyo mong gumaling, you just follow my advice kaya tips. At hindi ko naman sinasabi sa inyo na dapat sundin nyo. It depends on you guys. Kasi iba-iba talaga tayo ng mga na-experience, yung mga nakakagaling sa atin. Pero if ako yung tatanungin nyo guys, best talaga yung mga tips and advice ko dito. Kasi ako proven and tested ko na po na totoo po nakakagaling yung mga ginagawa kong tips. Kasi ang hirap talaga may acid reflux guys. Alam nyo yun. Ang daming symptoms natin pa iba-iba. Kaya, nag-isip-isip kayo kung ano yung dapat nyo gawin. At yung mga tips ko sa inyo na uminom kayo ng water, more on alkaline na pagkain po. Tsaka guys, yung tubig nyo talaga, gawin nyo lang po siya ng alkaline, yung Nature Spring na nabibili sa department store, sa 7-Eleven. Try nyo po yan guys. I-maintain nyo lang kahit 1 week kung gusto nyong mafe-feel ko yung pagbabago ng bara sa lalamunan nyo. Kaya, kung nais nyo pong i-reach out ako sa Facebook page ko, kung may mga katanungan kayo or mga comments, you can comment naman dito sa YouTube natin. Sa YouTube ko guys. Kung ano yung mga dapat yung gawin or may mga nasabi ako, hindi ko nasabi dito. Kaya, I hope na marami akong natulungan, marami akong mga tips and advice na bago lang sa inyo na hindi nyo pa alam kung ano yung dapat yung gagawin. So, I hope na
na sa susunod na video guys, gagawa naman tayo ng panibagong video about Curd Acid Reflux. Kaya don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. Thank you so much. This is RV. This is Beamer Martin. Goodbye. Have a good day and take care of your health guys. Okay? Thank you. Bye-bye. Remember, you don't get it twice. The time of your life.